Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, pasintabi sa ating mga manonood, sensitibo ang ating susunod na balita. Patay ang isang 65 anyos na lola matapos barilin sa ulo sa loob mismo ng kanyang bahay sa Umingan, Pangasinan. Ang biktima, naghuhugas lamang ng mga pinggan nang maganap ang pamamaril. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Pinaglalamay na sa kanilang tahanan sa Barangay San Vicente, Umingan, Pangasinan ng mga labi ng isang 65 anyos na lola matapos itong paslangin ng hindi pa nakilalang mga suspek sa loob ng kanilang tahanan. Batay sa ulat ng Umingan Chief of Police Major Jimmy Paningbatan, alas 7 ng gabi ng Martes naghuhugas ng plato nilang pinagkainan sa kanilang kusina ang biktima nang pasukin ng isa sa mga suspek at malapit ang pinaputukan ito sa ulo. Saka mabilis na sumakay sa naghihintay ng motorsiklo ang suspek. Naitakbo pa sa malapit na paggamutan ng biktima, subalit idiniklarang honorable na ng attending physician. Isang basyo at bala ng kalibre 9mm na baril ang natagpo ng mga investigador sa crime scene. Nagpapatuloy pang malalimang investigasyon ng PNP upang matukoy ang mga suspek at mabatid ang motibo ng pagpaslang sa biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Arizartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang dump truck ang nasunog bandang alas 12 ng hating gabi sa Roman Superhighway sa Barangay Laon, bayan ng Abukay, Bataan. Ayon sa inisyal na ulat, ang nasunog na sasakyan ay pagmamay-ari umano ng isang negosyanteng kilala bilang si Don Ramon, residente ng Orion, Bataan, na may plakang NCY 8039. Napansin umano ng pahinante na nagliliyab na ang likurang bagi ng dump truck, kaya agad itong itinigil ng driver na ama ng pahinante sa gilid ng karsada. Matapos bumaba ang mag-ama mula sa truck, bigla umano nagkaroon ng pagsabog na naging sanhi na mabilis na pagkalat ng apoy sa truck. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection ng Abukay at matagumpay na napula ang sunog. Katuwang ang Philippine National Police at Metro Bataan Development Authority MBDA. Sa kasalukuyan, patuloy pang iniimbestigan ang sanhi ng pagkasunog. Gayon din ang tinatayang halaga ng pinsala sa nasunog na dump truck. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ang 952,000 pesos na laga ng umano'y shabu sa isinagawang drug by bust operation ng IB Magalona Police Station Bato, Barangay ng Kabayan ng IB Magalona, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Judices Catalugo, PNP Nokpo spokesperson, ang mga suspect kinilala na si Rone Somsyo, Ronji Ganuyo, 42 anyos, Gino Sico, 20 anyos, John Paul Saba, 22 anyos, at Michelle Caballero, pawang mga residente ng IB Magalona. Julito Nardo Jr., 34, residente ng Victoria City, at Wilfredo Dinder, 35 anyos at isang minor de edad, residente ng bayan ng Odak Banwa ng Silay, Negros Occidental. Dagdag pa ni Catalugo, 140 grams ang nakonfiskang illegal na droga sa mga suspect. Ang mga suspect sa ngayon nasa kustodiya ng IB Magalona Police Station, habang at large naman si Caballero. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinuri at kinilala ni DCPO Acting City Director Police Colonel Manan Muarip ang mga operatiba at station commanders ng Davao City Police Office sa kailang mga naging tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Sa pulong na ginanap kahapon Enero 14, 2026 sa Presidential Hall ng New Admin Building, tinalakay ni Muarip kasama ang lahat ng operatiba, station commanders at City Special Operation Group ang mga natupad na gawain at resulta ng operasyon sa iba't ibang unit
at himpilan ng kapulisan. Ipinahayag ni Muarip ang kanyang pasasalamat at dedikasyon at mahusay na pagpatupad ng tungkulin ng kapulisan at hinimok ang lahat na ipagpatuloy at paigtingin pa ang kanilang pagsisikap sa serbisyong publiko. Binigyan diin ng opisyal ang kahalagahan ng pagkakaisa, disiplina at tuloy-tuloy na kaayusan upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng DCPO sa pagbibigay ng seguridad at serbisyo sa mga Dabawenyo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.